Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Ito, usapang eleksyon pa rin. Ngayon po itatalakayin po natin doon po sa internet voting para po dun sa overseas Filipino voters. Isang makabagong paraan po yan para mas madali, kumbaga ligtas na makakaboto ang ating mga OFW at mga seafarers sa 2025 midterm election na. At makakasama natin walang sawang tagapagtanggol sa ating mga migranting manggagawa. Si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. At siya rin po yung pangunahing may akda po ng House Bill 10178. Ito po yung Electronic Registration and Voting Act na naglalayong gawin pong mas accessible po yung botohan para po din sa mga Pilipino sa ibang bansa. At nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Congresswoman Ma'am Marisa Del Mar Magsino. Ano po yung kahalagaan po ng pre-voting enrollment para po dun sa mga Pilipino overseas voters po, Congresswoman? OFWs natin all over the world, magandang hapon po. Apa? Unang-una po, ang ating pong naghain pong OFW Party List last 2023 ng panukalang batas upang pahintulutan ang ating internet voting para sa ating mga OFWs. Mm-hmm. At kapatid Rex, sa ilalim ng House Bill na ito at na ito po ay na-amend ng House Bill number 6770, layunin po natin na amyendahan ang Overseas Voting Act of 2003 upang payagan ng pagboto sa pamamagitan ng email. Napapanahon na kasi na yung modernization ng ating electoral process upang gawing mas madali at abot kaya ang pagboto para sa ating mga kababayang nasa abroad, lalo na yung mga overseas Filipinos natin, OFWs, mga seafarers. Isang click na lang sa kanilang device, makakaboto na sila, Rex. Walang abala, kabilis. Walang gastos. Yes, napakabilis. Kaya't ngayon, nabigyan naman tayo ng pagkakataon upang isagawa ito at tandaan natin na napakahalaga po ng pre-voting enrollment para sa ating mga Filipino overseas voters dahil ito po ang unang-unang hakbang para masiguro na tayo po'y makaboboto sa darating na halalan, sa darating na eleksyon. Sa pamamagitan po ng enrollment, ilalagay po natin ang ating pangalan, yung information natin sa listahan ng mga rehistradong botante sa ating bansa. Kapag nakapag-enroll tayo na maaga, mas maayos ang ating records at masisiguro na walang aberya sa ating pagboto. Ito rin magbibigay ng sapat na panahon sa embassies natin, sa consulates natin, upang makapaghanda at mapatupad ang tamang proseso sa pagboto. At Rex, simula March 20 hanggang April 7, 2025 ay maaari na po tayo mag-enroll through sa inyong mga cellphone or laptop or email ninyo para makasali sa makasaysayan at kauna-unahang pagkakataon. Malayo sa pamilya dahil kailangang magtrabaho sa ibang bansa? Huwag mag-alala, sa number 83 OFW Party List, bida ka! Sa 83 OFW Party List at kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, bida ang kabuhayan, kalusugan, edukasyon, agarang aksyon, praktikal na solusyon para sa ating mga OFW. Ang 83 OFW Party List ay sandigan at kakampi mo saan man sa mundo. Iboto ang number 83 OFW Party List. OFW, ikaw ang bida. OFW Party List. Paano po makakasiguro yung mga botante na ligtas at walang daya yung sistema dun sa internet voting? Yes, siyempre naunawaan natin yan na medyo may agam-agam tayo dahil alam naman natin na mahalaga ang integrity ng ating boto. Kaya naman titiyakin natin na ang sistema ay masusing susuriin ng mga experts natin sa cybersecurity upang maiwasan ang hacking at pandaraya. I was physically present, Rex, noong nagkaroon ng bids and awards sa mga machine na bibilhin. At nakita natin, very transparent naman yung proseso nila dahil nag-develop sila dito ng actual na botohan na may independent auditing at real-time monitoring. Pinaglalaban kasi ng OFW party list natin yung mekanismo kung saan mako-confirm ng botante ang kanilang boto pagkatapos ng halalan. Meron tayo po nakita na merong pala itong biometrics, Rex, biometrics,
syempre may passport ka, malalaman naman nila yon. Lalabas lahat yon. Doon sa biometrics mo, kung ikaw din talaga yung talagang bumoboto, yung picture mo, yung mukha mo. Nandito po kasi ang OFW Party List upang tiyakin na protektado ang karapatan ng bawat isa na boboto dahil sama-sama nating babantayan yan upang maging ligtas at tapat ang halala na Rex. Apo, at ano po yung hakbang na dapat pong gawin ng isang Filipino overseas voters para makapag-enroll po dun sa online? Ay, oo. Ganito, dapat lang tayong maghanda nito. Unang-una, bisitahin natin ang www.comelec.gov.ph. Tapos ihanda natin ang ating mga email address, ang ating passport, ihanda natin at ang ating phone number. Madali lang po ang proseso at sisiguraduhin na tama ang inyong information. Tandaan po, May 7 lamang po, umpisa po March 20 to May 7 po ang pre-enrollment. Ngayon po, gagamitin po natin yung karapatan nating bumoto at makilahok sa pagbabago na ito. Kailangan po nating tandaan, March 20 hanggang May 7, 2025, mag-e-enroll po tayo through your cellphone or any electronic means. Pagkatapos po noon, yung official na voting period, magsisimula po ito ng April 13, 2025 at magtatapos sa Mayo 12, 2025. Para po sa karagdagang information at updates, bisitahin po natin ang website ng COMELEC o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada o konsulado ng Pilipinas sa kanilang lugar. At nandoon din po ito sa ating mga OFW Party List FB page at YouTube. Mabali, ano yung pinakamanga hamon o posibleng problema dun sa pagpapatupad po ng internet voting po? Okay. Unang-una kasi, kailangan talaga makasigurado tayo na walang maging aberya sa oras ng botohan. Kaya unang-una, Rex, i-verify muna ang inyong registration status sa official na website ng COMELEC o sa pinakamalapit na embahada or consulate. Pangalawa, siguraduhin natin na tama ang detalye tulad ng pangalan, address, para maiwasan yung kahit na anong confusion. Pangatlo, huwag kalimutan nating magpa-enroll muna para sa online voting. Nagsimula nga po yan ng March 20 bago po ihahanda mga kinakailangan ninyong active email, address, phone number, passport. I-start po yan ng March 20. Regular din po mag-check ng updates mula sa COMELEC para sa mga paalala at gabay at sundan din po yung ating OFW Party List FB page, YouTube sa mga updates, Rex. Ma'am, paano po tinitiyak ng COMELEC at ng mga mambabatas na walang maling gamit o yung pandaraya sa sistemang ito? Nako, tama naman yung tanong mong yung Rex. Okay, unang-una, batay sa pahayag po ng COMELEC, sinisigurado po nilang ligtas, walang dayaan ang internet voting sa pamamagitan ng mahigpit na hakbang. Una, gumagamit po ang sistema ng advanced cybersecurity measures para protektahan ang ating mga boto laban sa hacking at cyber threat. Kasunod po nito, mayroon pong transparency measures upang matiyak na walang manipulation sa datos or data kasama ang real-time monitoring at validation. Ipinatutupad din po ang feedback at verification system para makumpirma ng botante ang kanilang boto bago po isubmit ito. At nandito po ang OFW Party List para tiyaking ligtas at makabago ang halalan habang pinoproteksyonan natin ang karapatan ng bawat overseas voter at sama-sama nating bantayan, Rex, ang mga para maging malinis at tapat ang ating eleksyon. At ma'am, ano mensahe niyo sa mga Filipino overseas voters na nag-aalilangang gumamit itong internet voting? At maraming salamat po, Congresswoman Marisa Del Mar. Mensahe po, ma'am. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng bumoto nung last 2022 election sa OFW Party List. Tayo naman po sinuklian natin to ng higpit na serbisyo, tapat na pangangalaga para po sa inyong lahat. Ang OFW Party List po ang sandigan at kakampi ninyo saan man po sa mundo. At tayo po ay magpapatuloy lamang. Ang OFW Party List ay magpapatuloy sa lahat ng mga programa
proyekto na nasimulan natin at dadagdagan po natin ang pagpapaigting ng ating strong bilateral agreements sa iba't ibang bansa kung saan ang ating mga OFWs ay napakarami. Tututukan po natin yung mga protocol ng immigration para sa ating mga OFWs. Tututukan din po natin yung mga illegal recruitment at human trafficking. Ganun din po ang mga mental health issues at mga financial literacies. Kaya ang OFW Party List po ay nandito para muling iharap sa inyo na sa second term, sana po ay samahan niyo po ang number 83 OFW Party List dahil para po kay Congresswoman Marisa, OFWs, kayo po ang bida. Nako, salamat po sa pagkakataon ng Congresswoman Marisa del Mar Magsino, OFW Party List number 83. Salamat po, ma'am. Maraming salamat, Rex. Thank you. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Malayo sa pamilya dahil kailangang magtrabaho sa ibang bansa? Huwag mag-alala, sa number 83 OFW Party List, bida ka! Sa 83 OFW Party List at kay Congresswoman Marisa del Mar Magsino, bida ang kabuhayan, kalusugan, edukasyon, agarang aksyon, praktikal na solusyon para sa ating mga OFW. Ang 83 OFW Party List ay sandigan at kakampi mo saan man sa mundo. Iboto ang number 83 OFW Party List. OFW, ikaw ang bida! OFW Party List.